Grabe, init. Sana nakisabay na lang ako kay Ate Dory kanina. Ay, galing ka din ba sa bayan? Oo, may pasok pa ako sa butika. Pareho tayo. Gusto mo sabay na tayo maglakad? Ang iyong buong katawan ay sapat na para mabusog ako sa 2 araw. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Anong nangyari dito? Ang pagkakaalam ko, kinagat daw siya ng aswang. Diyos ko, nakakatakot naman. Pero, umaga? Umaga ba siya inatake? Hindi ako naniniwala sa aswang. Hindi hanggang sa araw na yon. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng mata niya, parang tuyong dugo na may halong uling, nakatitig sa akin habang kumakain siya, habang gising pa ang kinakain niya. At ang mas masama pa, hindi siya namatay kahit na sumikat na ang araw. Ako nga pala si Rico, tubong San Lorenzo, isang maliit na barangay sa gitna ng mga palayan at matataas na damuhan. Isa akong assistant mechanic sa munisipyo at madalas akong tinatawag para ayusin ang mga sirang motor ng barangay tanod, ambulansya at kung minamalasang kuliglig ni kapitan. Simple lang buhay ko. Wala akong kaaway, wala rin akong ambisyon. Basta makakain ng 3 beses sa isang araw, tapos makauwi sa nanay ko tuwing Sabado para dalhan siya ng ulam, ayos na yon. Hanggang isang araw may tumawag sa akin mula sa dulo ng barangay San Lorenzo sa may tabing kalsadang malapit sa bundok. Isang matandang babae, si Aling Lita, ang tumawag sa munisipyo. Sabi niya, may problema raw sa baterya ng motor ng anak niya. Wala na akong tanong. Dala ko ang mga gamit ko, sumakay sa tricycle at inabot ako ng halos 1 oras papunta ron. Ang bahay nila ay parang luma ng abandonadong kubo sa may gilid ng gubat. Tahimik, walang ibang bahay sa paligid. Parang pinatayo lang para ilayo sa mata ng tao. Pagdating ko, bumungad si Aling Lita. Maputla siya, parang kulang sa araw. Pero ngumiti siya. Salamat at napunta ka, iho. Pasensya na sa may likod ang motor. Wala na kasi kaming signal dito. Sumunod ako. Nadaanan ko ang maliliit na panabong na manok. Tahimik sila. Walang kahol, walang tilawk. Sa likod ng bahay, nandun ang motor pero ang luma. Mukhang hindi na ginagamit ng matagal. Habang ininspeksyon ko, napansin kong may mabigat na amoy sa paligid. Malansa. Parang pinaghalong sira na ang karne at kinulob na damit. Pasensya ka na, sabi ni Aling Lita. Yung anak ko may sakit. Baka naamoy mo yung gamot niya. Ganun po ba? Sagot ko habang pilit kong binubuksan ang baterya. Napalingon ako sa bintana ng bahay. May nakita akong anino sa loob, mahaba ang katawan. Parang payat na tao pero may kulubot na balat. Nakatayo lang sa sulok ng sala. Tumingin ako kay Aling Lita. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya. Narinig ko ang pinto ng bahay na dahan-dahang isinara. Nagpatuloy ako sa pag-ayos ng motor pero hindi ko na mapakali. Parang may mata na nakamasid sa akin. Parang hindi lang ako ang tao sa likod ng bahay. Biglang bumukas ang bintana. Isang kamay ang lumabas, mahaba ang kuko at may bahid ng dugo sa ilalim ng kuko. Kumapit ito sa bintana pero mabilis ding nawala. Tumayo ako. Inipon ang gamit. Tumakbo palabas. Pero huli na. Sa harap ng bahay, nandun si Aling Lita, may hawak na machete. Hindi ka pwedeng umalis, mahina niyang sabi. Bakit po? Tanong ko, nanginginig na. Naayos ko na po yung motor. Hindi mo pa siya nakikilala, sabay turo niya sa likod ko. Paglingon ko, nandun na siya. Hindi tao, hindi hayop. Isa siyang nilalang na nakasuot ng basasang sando
at may nakabukas pang sugat sa leeg pero nakangiti. Dahan-dahan siyang lumapit. Tumakbo ka, Rico, sabi ng sarili kong instinct. Kahit may hawak si Aling Lita na itak, nilundag ko siya. Nadulas siya sa putik, tumakbo ako sa gitna ng damuhan. Naririnig ko ang yapak na sumusunod. Mabilis, parang hindi nadadapa kahit ang lupa ay basa. Humahangos akong dumaan sa bangin, nagtatago sa mga puno. Hanggang sa sumikat na ang araw. Araw na. Ligtas na. O yun ang akala ko. Narinig ko ang isang tunog sa likod ko. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa liwanag ng umaga. Walang sunog, walang sigaw, tumatawa lang. Ano ka? Sigaw ko. Sumagot siya sa tono ng tao pero parang may sira ang boses. Hindi mo kailangang malaman, Rico, kung iniisip mong ligtas na kapag umaga mali ka. I-share mo ang kwentong to kung may kilala kang hindi na natutulog tuwing gabi at gising pa rin tuwing umaga. Kasi baka hindi sila tao. Pagkatapos ng insidenteng yon, tulala akong umuwi. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat. Hindi ko na rin kinausap ang mga taga-barangay tungkol dito. Walang maniniwala sa akin. Wala ring may alam kung sino si Aling Lita. Sabi ng records ng munisipyo, walang nakatirang ganun sa dulo ng barangay. At higit sa lahat, wala raw nakatayong bahay doon. Pero nakita ko yon, naamoy ko, hinabol ako. Pilit kong kinalimutan pero gabi-gabi akong ginigising ng panaginip may boses na pabulong na sinasabi, "Pumalik ka." Hanggang isang araw dumating si Tonton, kabarkada ko mula pa high school. Isa siyang part-time na tanod at minsan nag-aakyat ng supply sa bundok. "Pre," sabi niya, "ikaw ba yung pinapunta ni Cap sa dulo ng barangay dati?" Napakunot noo ako. "Bakit?" "Kasi may pinuntahan kaming checkpoint kahapon, may nadiskubring kubo. Sa loob, may naamoy raw na masangsang. Walang tao. Pero may mga gamit, may mga kagat din daw yung mga manok sa paligid. Para bang hindi hayop ang kumain." Nanlambot ako. Hindi ko na kinaya. Inamin ko kay Tonton ang totoo. Nanginginig akong nagkwento sa kanya. Uminom muna kami ng gin bago ko na ikwento lahat ang matandang babae, ang nilalang sa bintana at kung paanong hindi siya nasusunog sa araw. Tumawa siya noong una, pero nung sinabi ko ang eksaktong lokasyon, natahimik siya. Yan din yung tinukoy ng mga kasama ko, pre. Doon mismo, sa dulo ng matarik na kalsada sa may damuhan. Doon din may nawawalang bata raw kapatid ng isang delivery boy. Huling nakitang dumaan sa kalsadang yon. Kinabukasan bumalik kami. Ako, si Tonton, at ang isang barangay tanod na si Kuya Lito. Madilim na ulap ang bumalot sa langit kahit umaga pa lang. Parang ayaw kaming papasukin ng araw. Pagdating namin sa kubo nandun pa rin ito, pero mas sira na. Yung pinto, nakabukas. Yung haligi, may bahid ng dugo. Yung mga manok wala na. Pumasok kami. Amoy bulok na laman sa loob, may nakahigang katawan sa papag. Payat, mukhang patay na ilang araw, pero may bahid ng dugo sa paligid ng bibig. At ang mga kuko niya mahaba, matulis. Si Tonton nilapitan yung katawan. Bigla itong gumalaw. Walang sigaw, walang yabag. Basta gumalaw, hinawakan nito si Tonton sa braso. Lakas! Halos mapunit ang manggas ng uniforme niya. "Puta!" Sigaw ni Kuya Lito. Hinampas niya ng baton ang kamay ng nilalang. Nabitawan si Tonton. Tumakbo kami palabas. Pero hindi pa tapos yon. Sa labas nakita namin si Aling Lita. Hindi na siya mukhang matanda. Mas matikas na ang tindig niya pero mas nakakatakot. Wala na siyang mata kundi butas na lang. May umiikot na insekto sa loob. Hindi niyo siya dapat ginising, sabi niya. "Tao ba yon? Anak niyo ba yon?" Sigaw ko. "Hindi niyo naiintindihan," sagot niya. Dati siyang tao, ngayon siya ang tagapangalaga ng mga patay. Nagkatinginan kami ni Tonton. "Tumakbo na," sigaw ni Kuya Lito. Sa sobrang takot ko, hindi ko na alam kung saan ako tatakbo.
Nakarating kami sa likod ng bahay kung saan may isang balon. Tila may kumakaluskos mula sa ilalim. Paglingon ko, nakita kong may maraming katawan parang hindi pa lubusang naaagnas na kasiksik sa paligid ng balon. At lahat sila gumagalaw. Hindi ito basta kubo, sigaw ko. Ito ay libingan ng mga hindi pa tuluyang namamatay. Kung iniisip mong kaya mong tumira malapit sa gubat, siguraduhin mong walang balon sa likod ng bahay. At kung may makita kang patay na hindi naagnas, tumakbo ka na. Matapos naming matuklasan ang balon ng mga bangkay sa likod ng kubo, tumakbo kami ng walang lingon-lingon. Halos mawala sa sarili sa sobrang takot. Parang hindi na tao ang katawan ko, puro instinct na lang. Hindi ko na alam kung anong oras yon, pero maliwanag pa. Pero kahit maliwanag, malamig. At parang hindi na tayo sa San Lorenzo. Nakarating kami sa kalsadang tila paikot lang. Pabalik-balik kami. Si Kuya Lito biglang napaupo at nagsimulang magsuka. Si Tonton, tahimik. At ako umiyak na ako. Tonton, saan na tayo? Teka lang hingal niya. Parang hindi tayo nakaalis sa lugar. Napalingon kami sa likod. Nandoon pa rin ang kubo. Parang nilalaro kami ng lugar. Parang may baluktot na realidad dito. Parang hinahatak kami pabalik. Bigla kaming napalingon sa langit. Ang araw hindi na gumagalaw. Kanina pa hapon, pero hindi lumulubog. Wala ring init. Ang liwanag, parang ilaw ng silid. Malipilit, hindi ito natural, sabi ni Kuya Lito. Hindi ito mundo natin, sinubukan naming sirain ang kubo. Sinunog namin gamit ang lighter at mga tuyong kahoy. Pero hindi ito natupok. Ang mga dingding parang bato. Ang bubong parang balat ng hayop. At habang sinusubukan naming sunugin, lumalapit ang mga katawan mula sa balon. Isa-isa silang umaahon. Kumagapang may suot pa ng mga lumat, basang damit. Parang mga bangkay mula sa iba't ibang panahon. Lumingon ako sa gubat, nandoon si Aling Lita. Ngayon, kasama na niya ang nilalang na tumawag sa akin noon. Nakasunod lang ito sa likuran niya, may laging bukas na bibig at matulis na dila na humahaplos sa lupa. Rico, sabi ni Aling Lita, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Anong gusto niyo sa akin? Tingin mo ba napili ka lang basta? Ngumiti siya. Sa dami ng mekanikong pwedeng ipadala rito, ikaw ang pinadala. Dahil may dugo ka ng tagapantay. Tagapantay? Tanong ko, nanginginig. May tungkulin kang hindi mo alam. Ang ama mo ang totoo niyang trabaho ay hindi lang mekaniko, isa siyang bantay ng lagusan, at ikaw ang susunod. Nalaglag ang mga gamit ko. Patay na ang tatay ko, hindi siya namatay. Kinuha siya ng mga nilalang dito para hindi sila makalabas. Pero ngayon, wala na siya, kaya lalabas na sila. Lahat. Nagkatinginan kami ni Tonton at Kuya Lito. Wala nang ibang opsyon. Kailangan naming patayin ang nilalang. Habang umaatake ang mga bangkay, pinilit naming ilihis ang atensyon nila. Si Kuya Lito gumamit ng flare gun na galing sa emergency kit. Si Tonton, humampas gamit ang yantok at sanga. Ako naman, sumugod sa balon. At sa ilalim ng balon, may pintuan. Lumang kahoy, may ukit ng araw na baliktad. Pinuksan ko ito. Nakita ko ang tatay ko nakaupo, nakagap ang mata. Buhay. Papa? Tanong ko. Ngumiti siya. Tama ka, anak. Dito ang totoo mong misyon. Tulungan mo kami. Tumango siya. Pero kailangan mong isara ang lagusan habang nasa loob pa ang nilalang. Paano? Ikaw na ang magsakripisyo. Hindi pa. Hindi ako papayag. Ngumiti lang siya. Lalabanan natin sila. Pero isa sa atin ang kailangang manatili. Sa itaas, nagsimula nang bumagsak ang araw. Sa wakas, kumalaw na ang langit. Parang huminga ang mundo. Lumabas ako, may hawak na sagradong pangil na ibinigay ni Papa Mularaw sa isang hayop na pinatay ng unang tagapantay. Hinagis ko ito sa nilalang. Tinamaan ito sa gitna ng mata. Tumili ito tunog na hindi ko kailanman malilimutan, sumigaw ang paligid. Bumukas ang lupa at sinipsip ng balon ang lahat ng bangkay.
Isinara ng puwersa ang pintuan. Si Papa huling nakita kong tumakbo papasok bago tuluyang maglaho ang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagising akong mag-isa sa ospital. Walang alam si Tonton. Si Kuya Lito patay na raw aksidente raw sa motor habang papunta sa bundok. Ang kubo? Wala. Sinuyod ng pulis. Wala silang nakita. Pero ako, alam ko ang totoo. Ako ang bagong tagapantay. Kaya kung may makarinig ka ng kwento tungkol sa isang aswang na hindi nasusunog kahit araw, maniwala ka. At kung may dumaang multong gising tuwing tanghali, baka lumabas na sila ulit. I-share mo ang kwentong ito kung naniniwala kang hindi lang gabi ang dapat katakutan. Minsan, mas malala pa ang naglalakad sa liwanag.